Magandang araw sa inyong lahat, sa aking mga taga-panood. Ngayon, may panibagong tutorial video about structural theory na naman tayo. At sa video ito ay about sa dalawang method. Itong moment area method at virtual work method. At excited ba kayo guys? At halina't, umpisahan na natin. Dito sa ating unang problem, ang tanong ay determine the smallest moment of inertia or I required for the beam shown. Ito yung beam. So that its maximum deflection does not exceed the limit of 1/360 of the span length. Then use the moment area method. Unang gawin natin dito, kagaya ng dati nating tutorial, ay hanapin muna natin yung mga reaction nito. Tapos, hanapin yung value. At ito, sinulat ko na agad. Ito yung mga value nila. AY is equals to 30K. BY is equals to 30K. Then, itong na-force dito sa gitna is equals to 60K. Then, sinulat natin yung moment diagram para mas madaling makuha. Itong moment na dito ay tangent siya sa A. Then, the maximum deflection occur at the beam midspan M where the tangent is horizontal. Ito, horizontal ang tangent ng M. Then, base sa formula, 1/EI times the area. Then, given yung E natin, which is 29,000, at base dito sa ating formula ay makukuha na natin yung value ng I, which is 559 inch to the fourth. At ganito lang kasimple. Ito yung number 1. At para naman dito sa ating pangalawang problem, determine the smallest cross-sectional area of A required for the members of the truss shown. Ito yung truss na tinutukoy niya. So that the horizontal deflection at joint D does not exceed 10 mm. Use the virtual work method. At kagaya ng una, hanapin pa rin natin muna yung mga value ng mga reaction. Summation of moment at A is equals to 0. All forces in counterclockwise form is positive. BY, since counterclockwise siya, negative siya, ay positive, times 3 na distance niya papuntang A. Then minus 50 ito times 3 na distance niya, ito 3 pa ganun, minus 100 times 4 na distance equals to 0. Therefore, BY is equals to 183.33. Then, para naman sa AY, para makuha natin yung value ng AY, summation of moment of A to C. Then, ito, all forces going upward is positive. Therefore, makuha natin yung value ng AY, which is 83.33. Then, dito naman sa BD, para makuha yung value nitong AD, ito yung gamitin natin dito. Therefore, makuha 4/5 ito siya kasi bali may hindi kasi ako nalagay dito yung ito dito ko siya kinuha. Ito 4 dito, 3, tapos para makuha tong 5, Pythagorean theorem lang.
Therefore, AD is equals to 166.67. Then, sinulat ko na din dito yung FBD niya para mas madali maintindihan. Then, sinulat natin dito para makuha natin para mas madali yung pag-solve. Ito yung nakuha natin mga reaction, tapos multiply lang dito yung mga summation, at in summation ito is 2367 k squared times m. Then sa ating formula, 1kn delta D is equals to 2367, or ito kasi yun, tapos tinotal na natin lahat ang summation nito, kaya dito na lagay over EA, which is the value of E is 70 times 10 to the power of 6. Then A is equals to 0.003381 meter squared, or 3381 millimeter squared. At ito na yung final answer na smallest cross-sectional area A required for the members of the truss shown. Ito na yung final answer niya. Ito yung mga sinulat na FBD. At dito naman tayo sa ating pangatlong problem. Use the virtual work method to determine the vertical deflection at point B of the frame shown in the figure. Ito yung figure natin. Then una, gumawa tayo ng FBD nito. Ito yung hanapan natin ng mga value, yung mga reaction, yung mga value at yung mga x. Then ito real system na midspan. Dito natin mahanap yung midspan. At dumiretso tayo dito sa virtual system, sa segment AD, dito sa AD, from 0 distance, dito 0 to the D, or the 0 to 2.5, ang moment dito is 91.875x, which is mahahanap natin siya para makuha mo tong moment dito sa segment AD. Kung paano ito ay ito yung paraan. Since dito tayo nagbase sa A to D, magmo-moment tayo dito sa D. Then may moment siya dito papunta sa A. Then summation of moment at D is equals to 0. Any forces that going counterclockwise is positive. Therefore, MAD positive siya kasi counterclockwise siya. MAD minus the 91.875, or the AY dito banda, negative siya kasi clockwise siya, times the distance x siya kasi nag-let x tayo dito kasi D given yung length niya papuntang D, equals to 0. Therefore, moment at AD is equals to 91.875x. Ito, value nito is 91.875x. Then dito naman sa moment ng segment DB, dito katulad kanina, magmo-moment pa rin tayo, pero dito tayo sa B na magmo-moment. Mag-moment tayo dito sa B, therefore ito ay tatawagin nating moment of DB. Then MDB since counterclockwise siya, kaya positive siya. Minus sa dito ito
ito na moment, ganito pala siya. Kaya negative siya. Negative 91.875x plus 90 ito na 90 times the distance na x minus 2.5. X minus 2.5 siya. Therefore, when we substitute this all, MdB is equals to 1.875x plus 225. Ito na yung value ng moment sa segment DB. Then dito naman sa moment ng segment CB, magmo-moment pa rin tayo. Moment sa C, dito tayo magmo-moment sa dito na si C. Therefore, sa C, then dito. Then dito yung halimbawa dito yung ating ilalagay na arrow. Therefore, negative MBC plus the 96.875 or the CY minus 20 ito, then times sa distance sa length niya na x, then x over 2 sa ito, let x ito lahat. Then since nasa gitna yung first niya is mag x over 2 tayo. Therefore, you substitute this all, MBC is equals to 96.875 plus 10x squared. Then dito naman, bali dito tayo magbabase. Dito sa figure natin na ikatlo. Then dito na naman tayo na part. Una sa segment AD. Ito, kung paano ko ito ay dito lang. Dito sa since AD siya na segment dito, magmo-moment tayo sa D. Summation of all moment to D going counterclockwise is positive. MAD dito minus the 0.375 or the AY, ito siya dito, kinuha ko muna siya kanina, then equals to 0. Therefore, MAD is equals to 0.375 ito, 0.375. Then next, dito naman sa segment DB, dito na segment dito, then mag-moment naman tayo dito sa B. Therefore, moment to MDB minus the 0.375 or the AY pa din equals to 0. Therefore, MDB is equals to 3.375x ito. At same process pa rin siya dito. Then, para makuha yung sagot, gamitin natin itong formula. 1kn delta B is equals to 1 over EI, quantity dito sa ating area, since nagamit tayo ng mga dito na itong may limits tayo, gamitin siya the integral nitong area from 0 to 2.5 plus ito sa limits sa DB, then plus sa limits sa CB, then times the area. Then when we add this tanan, nakuha natin yung answer na 1923.83 kn squared per meter cube over EI. Then since given ito we came up with the answer of 0.0192 meter or 19.2 millimeter. For our fourth problem, use the method of virtual work na naman tayo. Virtual work and determine the virtual displacement of point A. Each steel member has a cross-sectional area of 400 mm squared. Then given yung E, which is 200 GPa. Then
ito yung formula niya. Then ito yung figure. Then una, syempre bali putol-putulin natin siya. Then una at joint A, ito para makuha natin yung mga reaction niya, puputol-putulin muna natin. At joint A, since ito bali ito lang dito. Summation of forces y is equals to 0. Any forces that going upward is positive. Then since negative ito 30, therefore negative 30 kN plus AE AE times the dito 2 over the 2.5 since pa vertical siya equals to 0. Therefore AE is equals to 37.5 kN. The next summation of all forces in x-axis is equals to 0. Any forces that going to the right is positive. First, ito AB plus itong AE since may value na tayo ng AE, ito 37.5, substitute na natin siya dito. So, times the 1.5, dito siya, 1.5 over the 2.5 equals to 0. Then AB is equals to negative 22.5 or 22.5 going to the left side. Then since nakuha na natin yung mga reaction dito sa A, alipat na naman tayo dito sa at joint B. At joint B, una ito, ginawin ko na itong mga reaction niya para mas madali nating makuha at madaling maintindihan. And first, summation of all forces in the y-axis equals to 0. Any forces that going upward is positive. BE ito, since going upward siya, positive siya. Then minus the 20 kN na load. Ito siya. Itong load na ito minus nito equals to 0. That's why BE is equals to positive 20 kN going upward. The next x-axis naman, summation of all forces in x-axis equals to 0. Then going to the right side is positive. Negative AB, since going siya left, plus BC is equals to 0. BC is equals to AB minus BC is equals to AB or AB ito, since pareha lang sila, ito AB. Kaya 22.5 kN sa going to the right kasi positive. The next, at joint E, ito, iniba ay pinutol natin yung mga forces lang papuntang E. Ito lahat. First, summation of all forces in the y-axis equals to 0. Going upward is positive. Then AE, AE times mo siya sa dito 2.5 and 1.5. 37.5 value ng AE dito natin siya ginawa kanina, times dito 2 over 2.5 minus 20 na BE BE minus 20 minus EC then kagaya pa rin kanina, kinuha natin siya dito, then 2 over 2.5 equals to 0. That's why we came up with the answer EC is equals to negative 62.5 kilonewton or 62.5 kN going to downward. Then dito naman sa x-axis niya 37.5 or the AE negative siya kasi papunta siya dito sa left side. Then times mo siya dito 1.5 over 2.5 since bali x-axis yung kinukuha natin or vertical line ay horizontal line plus the negative 62.5 or the EC dito
times 1.5 over 2.5 plus ED. Therefore, nakuha natin yung answer na ED is equals to 60 kilonewton going to the right side kasi positive siya. Then, continuation doon sa ating last na tinalakay. Dito sa ating next figure, nag-apply tayo ng 1 kilonewton pa baba. Then, kunin na naman natin yung mga reaction nito, mga value ng reaction. At joint A, kakayan kanina, maguguhit pa rin tayo ng ganito, yung mga reaction sa point A, pero may 1 kN na reaction pababa. Summation of all forces sa y-axis, para kagaya kanina, na we came up with the answer, AE is equals to 1.25 kN. Then sa x-axis naman, we came up with the answer of negative 0.75 kN or going to the left side. Then at joint B, ito gaya pa rin kanina. Then nakuha natin yung answer na since walang reaction sa BE is equals to 0. Then dito nag-iba yung value ng AB, kaya iba yung sinubstitute natin kumpara kanina. Therefore, BC now is equals to negative 0.75 kilonewton or going to the downward. Then at joint E, ito, as summation of all forces to y-axis, negative AE or the 1.25 kN yung nakuha natin kanina times the 2 over 2.5 dito, since may ano pa siya dito, ito. Then minus BE which is 0 minus EC, ito EC times 2 over 2.5 equals to 0. Then EC is equals to negative 1.25 kilonewton or 1.25 going to downward. Then sa x-axis naman, dito sa joint E, kagaya po yung kanina, substitute pa din. Then makuha natin yung answer na ED which is 1.5 kN going to the right side kasi positive siya. Then dito sa ating itong mga forces ay mga reaction, mga value ng reaction natin nakuha, ilagay natin dito sa yun sa box na dito. Ginuhit ko ito. Nilagay natin siya para mas dali nating makuha yung mga value nito. Multiply mo lang to, makuha mo dito ito. Tapos i-add this all. And came up with the answer of 498.125 kilonewton squared times m. Then dito sa ating formula, since may value na tayo nitong summation of N and L, ito 498.125, i-divide na lang sa ating AE. Then since may value na ito lahat, i-substitute na lang natin. Then 1 kN theta para makancel yung kN, divide natin both side with the 1 kN. Then makuha natin yung value ng ito, makuha natin yung value nito which is 6.23 times 10 to the negative 3 power m or 6.3 mm. At ito na yung final answer natin. For our fifth problem, determine the slope at A and the vertical displacement at B. Use the method of virtual work. EI is a constant. Ito yung figure natin, ito. Then kagaya kanina, putol-putulin pa rin natin para mas madali natin makuha yung mga reaction at moment. Ito, for real system,
Ito siya. Then solve the solving for reaction forces. Mag-moment tayo dito sa A para makuha natin yung value ng Bx. Na negative 60 ito since clockwise siya, negative siya, times the distance na distance na 4 papuntang A plus Bx, ito Bx since counterclockwise siya, positive, times the 8, ito 4 plus 4, 8 equals to 0. Therefore, Bx is equals to 30 kilonewtons. Then, since may value na tayo ng isa sa mga x-axis, makuha na natin yung isang x-axis using this summation of all forces in x-axis equals to 0. Ax plus 60, ito 60 minus 30 na Bx is equals to 0. Therefore, Ax is equals to negative 30 kN or 30 kN going to the left side. Then, for the value of By, we magmo-moment tayo dito sa B. Then, Ay, ito Ay times the distance from AY to B, which is 3, minus 30 na Bx, times 8 na value na 8 na distance, ito 4 plus 4, minus 60, ito 60, minus siya kasi pa clockwise siya, times the distance na 4, equals to 0. Therefore, By is equals to 0. Then, para naman sa segment AC, ito lang AC, ito dito from A to C, ito dinawin ko siya. Moment of AC, ito na moment equals to 0. MAC, ito MAC minus 30x, minus siya kasi clockwise, since clockwise siya. Then, ganito pala yung ganito yung tama ito. Minus 30x equals to 0. Then, okay mo the answer. Moment AC is equals to 30x ang value nito. Dito na moment. Then, for segment BC, dito naman, BC, gagawa tayo ng moment dito sa BC na segment. Therefore, moment of BC is equals to 0. Moment CB minus 60x, ito 60. Then, since walang given na length, gagawin mo, ililet x natin siya, times 60x times 4x over 5 minus 30 na Bx times the distance niya, which is 4 plus x times 4 over 5. Ito, since wala siyang value, x siya, times x. Therefore, okay, po the answer. Moment CB is equals to negative 24x squared plus 120. Then, for virtual system naman, ito, ginuhit natin siya for segment AC. Ito, gagawa naman tayo ng moment dito sa from A to C. Then, nakuha natin yung value ng moment sa AC equals to 3 over 8x since wala siyang distance na given. And solve for reaction. Moment A is equals to 0. Bx, ito Bx, times 8 na distance, dito, 8 pa din, kagaya kanina, plus 1, itong 1, since nagdagdag tayo ng 1 na load, times 3 na distance niya, galing dito, papunta dito, equals to 0. Therefore, Bx is equals to negative 3 over 8. Ito siya, itong kanina dito. Kaya nakuha natin yung 3 over 8 dito kasi
So, dito, nakuha natin siya dito yung Bx. Then, sa Ay naman, summation of all forces sa y-axis, since 1 lang siya, 1 lang ang force na y-axis, therefore ang Ay niya is negative 1. Then sa x-axis naman, since ang isasama natin siya ang mga forces sa x-axis, Ax minus siya kasi papuntang kaliwa yung Bx natin. Therefore, Ax is equals to 3 over 8 kn. Then sa segment CB, ito C to B, ito lang. Magmo-moment naman tayo dito itong moment na to sa segment CB. Therefore, MCB ito minus 3 over 8, which is itong Bx times the distance natin na 4 plus 4x plus 5 plus 1, itong 1 na load natin, times x na distance, times 3x over 5. Therefore, MCB is equals to 0.3 x squared plus 1.5. Then sa slope naman natin, ito, gagawa naman tayo ng isa ng figure isa. May mga reaction na, at lagyan natin ng moment dito na 1 kn times meter. Then kagaya pa rin kanina, moment pa rin tayo, nakuha natin yung value ng Bx equals to 1 over 8 kn going to the left side kasi negative siya. Then dito naman sa Fx, sa x-axis, Ax is equals to 1 over 8 kilonewton. Then dito sa mag-moment tayo dito sa B, then makuha natin yung value ng Ay, which is 0. Okay, for segment AC, dito naman tayo sa AC. Then maggagawa tayo ng figure para mas madali natin maintindihan. Then mag-moment tayo, moment of AC ito equals to minus 1 over 8x or the Bx ay Ax, negative siya kasi papuntang left side, minus 1 na load, since minus siya since clockwise siya, equals to 0. Therefore, MAC, moment sa AC is equals to 1 over 8x plus 1. Then sa segment CB naman, ito gagawa na naman tayo ng isang figure. Then makuha natin yung value nito na 0.1 x squared plus 0.5. Then yung mga value nito nilagay natin dito sa box para mas madaling maintindihan. And sa last na formula, then pag makuha natin yung answer, displacement is equals to 1 over EI, the summation of the integration of a moment times multiplied by real moment multiplied by the virtual moment dx. Then 1 over EI, ito sinubstitute natin yung mga value nila, therefore nakuha natin yung displacement is equals to 540 kn meter cube over EI. Then dito naman theta is equals to 1 over EI times the summation of the integration of from 0 to L, integration sa moment of real times the moment of virtual. Basta mo yun na yun. Then substitute natin yung mga value at nakuha natin yung final answer na 260 kn meter squared over EI. Then for the last problem, determine the equations of the elastic curve for the beam using the x sub 1 and the x sub 2 coordinates. Specify the slope at A and the maximum deflection. AI is a constant. Then ito yung figure natin.
Then, gagawa tayo ng figure para mas madali natin maintindihan yung mga reaction niya at moments. Ito ang dalawa. Then, for m sub 1, quantity x, ito yung formula niya. Then, substitute lang natin yung mga nandito sa nasa figure na given. Then, makukuha natin yung equation 1 at saka equation 2. At kagaya din dito, substitute lang natin yung mga given sa formula natin at makukuha natin yung equation 3, then equation 4. Then, for the boundary conditions, v sub 1 is equals to 0 at x is equals to 0. Substitute natin sa formula yung v sub 1 at x at makuha natin yung value ng C2 which is 0. Then for continuity conditions, v1 is equals to v2 at x sub 1 is equals to x sub 2 equals to a. Then substitute natin dito sa formula natin. Then makukuha natin yung ito C1, value na C1 which is PA squared over 2 minus PAL over 2. Then dito naman, due to symmetry, dv sub 2 over dx sub 2 is equals to 0 at x sub 2 is equals to 1 half. Then, substitute natin yung 0 dito, dv sub 2, 0 lang siya. Tapos dito sa x sub 2, 1 half, substitute natin yung 1 half. Therefore, makuha natin yung C3 is equals to negative PA 1 half. And dito naman sa last, substitute natin yung value ng C1 sa equation 5. Then ito, dito natin siya, din makuha natin yung final answer na PA quantity 4A squared minus 3L over 24 EI. Ito na yung final answer natin. At yun lang. Maraming salamat sa panonood.